Akala ko sa pelikula lang siya talaga nangyayari, na may mga dukutan na ganito na nangyayari pala talaga sa totoong buhay kahit katirikan ng araw. Hindi ito mistaken identity para sa inyo. If this is a valid implementation of an arrest warrant, at the very least, you should have coordinated. Papaisip ka, bakit hindi sila nag-coordinate? Bakit pinalabas pa ng tindahan, pinamukha pang may banggaan, hindi nagpakilala, hindi verify yung identity, hindi nagbasa ng Miranda rights? Meron bang ibang rason? Hindi tayo papayag na at the very least yung ating pulis ay hindi alam yung proseso ng pag-aaresto at lalo mas di tayo papayag kung meron pang ibang rason. Sa ngayon po, hindi na po ito kinonsinti ng ating Philippine National Police. Sila po ay agarang inaresto at sinampahan ng kaukulang kaso. Humingi na ng tulong sa Napolcom ang isang negosyante matapos umano siyang tangkaing dukutin ng mga lalaking nagpakilalang mga pulis sa Baliwag, Bulacan. Ang insidente ay naitala pa ng CCTV at kamakailan lamang ay naibalita. Takot na takot pa ring binalikan ni alias June ang nangyari sa kanya noong tanghali ng Hulyo 16, 2026. Ayon sa kanyang salaysay, habang naka-duty siya sa kanyang restaurant, isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsabing nasagi umano ng kanyang sasakyan ang isang sasakyan sa labas ng establishmento. Dahil dito, pinakiusapan siyang lumabas upang tingnan ang sinasabing insidente. Ngulit paglabas pa lamang niya, agad na umano siyang hinarang ng 3 lalaki. Pilit siyang hinawakan at sinubukang isakay sa isang pulang kotse. Dahil sa takot, malakas na humingi ng saklolo si June at nagsisigaw upang mapansin ng kanyang mga empleyado. Agad namang responde ang kanyang mga staff dahilan upang hindi siya tuluyang maisakay sa sasakyan. Ayon kay June, hindi niya balak sumama sa mga lalaki dahil hindi umano sila nagpakita ng warrant of arrest kahit sinasabi nilang may kinahaharap siyang kaso. Sabi ko, alam ko naman na wala akong ginagawa. Tapos sabi nila may warrant daw ako, may kaso daw ako. Sabi ko, ang pagkakaintindi ko nga po, pag may warrant ka, isi-serve po yung warrant na yon sa'yo. Kahit sa ang establishment ka man, isi-serve yun at babasahan ka ng Miranda. And then, wala po sa akin binasa, wala po sa akin pinakitang kung sino man sila, kung pulis ba talaga sila or pagkakakilanlan na lang, wala po talaga silang pinakitang pagkakakilanlan sa. Habang dumarami ang mga taong nakasaksi sa insidente, bigla na lamang umanong sinabi ng mga lalaki na nagkaroon lamang ng mistaken identity at hindi siya ang kanilang tunay na target. Pagkatapos nito ay mabilis silang umalis sa lugar ng walang karagdagang paliwanag. Matapos ang pangyayari, nagtungo si June sa himpilan ng pulisya sa Baliwag upang iulat ang insidente. Doon niya umanong nalaman na ang mga lalaking nagtangkang dumapit sa kanya ay tunay na mga pulis na nakatalaga sa San Rafael Police Station sa Bulacan. Yung mga pulis na kinasuhan ni June, si Police Master Sergeant Adonis Castro E. Obenita, Police Master Sergeant Joel Ladores E. Gutierrez, at si Police Staff Sergeant Julio de Guzman E. Duldulao. I believe all of them have been arrested by the PNP. They were all assigned previously at the San Rafael Police Station. Samantala, hindi naman kumbinsido si Napolcom Commissioner Kalinisan na simpleng kaso lamang ito ng mistaken identity. Ayon sa kanya, maraming lumitaw na red flags sa isinagawang operasyon na nangangailangan ng masusing imbestigasyon. Kung meron ka talagang valid warrant, di mo naman kailangan ng palabasin yung tao sa kalsada bago mo arestuhin. That's why there are questions, valid, legitimate questions to be asked. In fact, hindi na tanong nitong ating complainant na si June, kung talagang may warrant siya, bakit kailangan pa siya palabasin sa tindahan niya at magkunwari na may banggaan doon sa kanyang kotse? Pwede naman siyang puntahan na mismo doon sa kanyang tindahan at doon siya mismo arestuhin ng mga kinaukulan. Kung talagang legitimate itong warrant na ito. Hindi lang din po ako staff doon kasi ako rin po yung may-ari ng restaurant doon, yung business owner din po. Ang akin po kasi parang nakikita ko po talaga siya as attempted kidnapping. So, I'm not so sure to classify this as a case of mistaken identity right away. The IMIS is investigating. Even yesterday, we've been debating what cases could be filed
because the facts aren't clear. How come, if this was a mistaken identity, bakit hindi nyo inaresto sa loob ng tindahan? Ba't kailangan nyo palabasin? Anong kailangan nyo gawin? Bakit hindi nyo binasahan na Miranda rights? At the very least, this is a, there is, improper procedures were followed. Hindi tama yung pag-aaresto at the very, very least. Pero, we cannot help but think there might be other angles to this. That's why investigations are still ongoing. At papasalamat kami kay June. Nandito siya, lumutang siya para magbigay ng kaliwanagan kung ano ba tunay na nangyari. Kasi hindi maaring magproseso at magprogreso itong kasong ito na walang tulong ng mismong complainant. May mga ilan kayong anggulong tinitignan. Is included ba dyan ng modus extortion as he mentioned, kidnapping? That is included. So hindi natin na-exclude yung anggulong yon. Mismo sa bibig ng ating complainant na sinisilip niya, maaring pera ang dahilan kaya siya idudukutin. Kaya sisilipin natin yung anggulong yon. Alam na natin yung negosyo ng complainant, alam natin na sumisibol yung negosyo ng complainant, at marahil ito rin ang rason kaya siya ay balakunin ng ibang perpetrators na ito. Siyempre, yung pangalawang anggulo, yung mistaken identity, di umano. Medyo totoo lang, napakahirap lunukin eh. Kung may target talaga sila at may dutukutin silang iba, may arestuhin silang iba, dapat naman tinrabaho nyo naman, di ba? So hindi sarado yung anggulo na maaring may iba pang rason at tutuhugin namin yung tunay na rason na yon at isasampa namin ang tunay na kasong dapat isampa at mananagot ang dapat managot. Sir, doon sa other angle nga, balikan ko lang. Kasi yung other angle na sinasabi, they keep on saying mistaken identity. If that's a mistaken identity, do you agree with the chief sa previous interview niya na there is a failure of intel? Assuming this is a mistaken identity case, the chief PNP is correct. Kasi isipin mo naman, aarestuhin mo yung tao. Tapos hindi mo lang sinilip na siya yung may-ari ng tindahan. Tapos ibang-iba yung itsura niya, ibang-iba yung pangalan niya, iba-iba yung circumstances niya. He's a simple businessman. A successful, simple businessman. So bakit yung warrant ng ibang tao ang i-serve mo dito sa kanya? So talagang literal na extreme failure of intelligence yan, assuming this is a mistaken identity case. So wala talaga paglalagyan eh. Kung talagang yun ang nangyari, incompetence yun eh. Yeah. Tapos yung trauma na naranasan nitong complainant na to, hindi ko ma-explain sa inyo kung gaano yung pilipit niya noong una ko siya nakilala. Ibang level yung kanyang takot, ibang level yung kanyang agam-agam sa kanyang safety at ang safety ng kanyang pamilya. Kaya I actually commend him for coming forward and filing this case and speaking to all of you right now. Last question on my part. Sir, paano po yung mga ordinaryong tao? Paano ang pwede nilang gawin? Si Sir June is lucky enough. May kakilala siya sa media, as you mentioned. Isang media outlet ang nagpaputok nito. And we've covered before, may kakilala mismo sa PNP, tinaniman ng droga. It so happened, may kakilala siya sa PNP. So na-actionan, na-arresto yung mga pulis na involved dito. Sir, anong gagawin ng ordinaryong tao kung wala silang kakilala, sir? For the media, sa LGU, walang ninong, sir, in layman's term. Walang backer in case. Paano ito? Hindi kailangan ng kakilala. Lumapit kayo sa National Police Commission. Hindi kailangan ng kakilala. Ordinaryong tao lumalapit dito. Ordinaryong tao nagpa-file ng kaso dito. Yung kanina, hindi ko kilala yung tatlong taga-Cebu nga sila eh. Hindi ko nga sila kilala eh. Di ba? So, ang bottom line nito is, ang pinto ng National Police Commission, ang pinto ng NAPOLCOM ay bukas sa ordinaryong mamamayan. Tayo po ang pulis ng pulis, tatanggapin po natin ang inyong mga reklamo. Meron po tayong opisina sa bawat rehiyon, meron po tayong opisina sa bawat probinsya. Hindi po kinakailangan na mag-file po kayo dito sa Metro Manila. Lapit lang po kayo sa pinakamalapit na NAPOLCOM. Google nyo lang po. Pwede kayo magpadala ng mensahe dito, pero pangatawanan po ninyo, puntahan po nyo kami para makapag-file po tayo ng nararapat na complaint. Hindi po pwedeng puro anonymous. While we will investigate these anonymous messages, mas marapat po
na magtulungan po tayong lahat, ang komunidad, ang gobyerno, para masawata itong problema natin sa ilang ating mga kasama at kailangan nating tayuan. Ano ho yung tips na pwede nyo ibigay sa amin na, ito, una, i-verify nyo yung warrant, dapat pangalan nyo nandito, sino ho pa yung dapat ba naka-uniforme, may badge kayong hahanapin, mga ganun ba, Kom? Una, alam nyo naman siguro kung meron kayong kaso o wala. Di ba? Pangalawa, of course, meron po tayong mga karapatan na nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas. Sa Article 3 ng ating Philippine Constitution, nakasaad po doon na kailangan po kayong sabihan ng inyong mga karapatan bago po kayo arestuhin. Kailangan po klaro yung kaso po na kayo po ay inaaresto. Kailangan po klaro na sabihin sa inyo ang bawat isang karapatan po ninyo. Hanggat maaari, sana dala nila yung physical na warrant, pero hindi po ito requirement. Hanggat maipakita po yung warrant sa inyo karaka-raka, pwede po kayong arestuhin actually. Pero alam nyo naman yun kung kayo ay may kaso o wala However, kung hindi po nasunod yung proseso, kung kayo po ay kinalawit na wala pong rason, anyone can file a case with the NAPOLCOM. Ipaalam nyo po sa amin, pwede nyo pong sabihin sa amin, ipaalam nyo po through your friends, kayo po mismo, kaya po ginagawa ni Boss Jun. Meron po mga tamang proseso para humingi ng remedyo. Meron pong tamang proseso para i-implement ang batas. Hindi ho pwedeng mga shortcut na kalakalawit na lang. Nung panahon nung ni Makoma, yung ganyang klaseng estilo. Hindi na ho maaari ngayon yan. Kaya po tayo ay pinapatatag natin ang institusyon ng gobyerno, pinapatatag po natin ang National Police Commission, dahil ito po talaga ang sumbungan po ninyo. So kaya po happy rin po ako na miski pa paano, lumalapit na po sa atin ang normal na mamamayan. Kung meron man pong nabiktima man ng ibang abusadong pulis, maaari pong lumapit po kayo sa amin. Last na lang sa akin, Commissioner, nasaan kayo yung mga pulis? Colonel Santos? Presently, they are detained at the Baliwag City Police Station.